Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipinong nangangarap magtagumpay sa buhay. Ngayong araw po makikilala natin ang isang batang negosyante na nagpatunay na walang kinikilalang edad ang tagumpay. Isang certified personal marketer, Asia, ang ikatlong pinakabatang presidente ng Philippine Marketing Association at kinikilala bilang Asia Outstanding Youth Marketer 2025. Siya ang nasa likod ng ilang matatag na kumpanya sa larangan ng manpower services, marketing, real estate at logistics. Kilalanan natin si Mr. C. Brian Lato. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, Sir Brian. Maraming salamat sa pag-imbita, no? At talagang exciting. Thank you. Thank you for having me. Oo, at ikaw ay very successful entrepreneur ka, Sir Brian, at baka pwede mo kami bigyan ng background kung para sa mga kaalaman din ng mga kasosyo natin, kanegosyo, kung sino ba si Sir Brian. Ayan. Actually, hindi naman po ako talaga kumbaga, sobrang successful. Marami pa rin po tayong kakaining bigas. Kumbaga, may mga na-accomplish lang rin in terms of the field of marketing. Ako po ay nagsimula bilang empleyado. Sa corporate world muna tayo, no? So, parang nagsimula po ako mag-empleyado sa various malls. Kung pwedeng mag-mention ng brand. Yeah, of course. I started with Mega World Corporation. Handle ko po yung Newport World Resorts World Manila nung araw. Okay. Nagsimulang leasing assistant. And then, palipat-lipat po ng kumpanya. Nag-Bread Talk Philippines. Hanggang sa hinandle ko po yung mga malls ni Sir Manny Villar. Okay. Yung nire-relaunch namin yung Vista Malls. Isa po ako sa part nung nag-lease nung mga malls ni Sir Manny, no? Nung dinevelop. Hindi ko naman po inakala na yung journey ko in terms of employment will help me along the way sa pag-establish ng negosyo na gugustuhin ko. Na sarili mong negosyo Na sarili kong negosyo. Actually, malaking inspirasyon sa akin kasi si Sir Manny. So marami kang natutunan talaga dito sa mga pinagdaanan mo sa corporate world. Yes, totoo. At saka hindi ko rin naman eventually kasi pero bago ko i-skip out yon, kumbaga parang yung inspiration, kasi si Sir Manny is talagang humaharap siya sa amin, nakikita ko kung paano niya pinatatakbo yung negosyo niya. Opo. So parang sabi ko, baka pwede ko i-try. So nagsimula akong magtayo ng cafe. After ko kay Sir Manny, nagtayo muna ako ng cafe. Gumawa ako ng cafe concept with my experience in marketing, commercial real estate, and business development. And then, unfortunately, nag-pandemic. Okay. Tinuhaan kami ng pandemic. So sabi ko, I think we need to, I need to really focus on what my strength is. Ano yung gusto kong gawin. Okay. So doon namin nagawa yung 360 Next Creatives, which is a marketing and events agency. And the duration of that, dahil syempre, if you love what you do, talagang parang you're not working, parang you're playing. Yes. So, passion mo yan Yes, talagang passion. So, we were able to launch very big events, work with the government, and launch campaigns. So, ngayon, kumbaga, talagang big brands na rin yung handle, nag-activations. So, kumbaga, yun yung naging parang tulay in terms for me, dahil gusto ko yung ginagawa ko. Tuloy-tuloy lang. Yun ang pinaka-importante na gusto mo yung ginagawa mo, passion mo. So, baka pwede mong ikwento sa amin, Sir Brian, kung paano talaga nagsimula yung interest mo sa marketing at sa pagninegosyo. Actually, communication arts graduate ako. Bali, graduate ka ng Letran. Okay. Yes. Communication. Yes. So malayo talaga sa pinasok mo na... Medyo. Kasi hindi naman ako inclined with business, pero kasi yung pamilya namin nagnenegosyo talaga. Kaya lang kasi, ang rule ng tatay... So yung mga parents mo ay talagang mga negosyante? Negosyante talaga. So kaya lang, ang rule kasi ng tatay ko, parang after ko graduate, ito yung huli mong allowance, mabuhay ka. So
So, kumbaga, hindi ako talaga parang provided or yung network na meron ako ngayon ay talagang, kumbaga, hindi siya dahil sa tatay ko, kundi dahil sa, kumbaga, PR, pakikipagkaibigan, pakikisama, at talagang, kumbaga, pagpa-perform. So, malaki ang utang na loob ko rin talaga dahil sa network, pag ni-network hindi po yung Sabi multi-level nga yung pag ni-network. Yeah, sabi nga your network is your net worth. Oo, Totoo po yan. Totoo yan. Kasi kumbaga dahil nga marami po tayong nakilala sa industriya, doon nagsimula yung pag-love ko sa marketing, no? At talagang pag-pursue ng maraming bagay in terms of marketing. Nung nagtayo po ako ng cafe, isa pong miyembro sa aming isang miyembro ng Philippine Marketing Association ang nag-invite sa akin. Okay. So, simula po noon, na-in love ako kasi, kumbaga, dahil hilig ko nga po ang events Hindi ka marketing graduate, pero Oo. napakahusay mo bilang marketer. Pero matanong lang kita, Sir Brian, nung ikaw ba ay nasa estudyante ka pa, nasa late run ka, ikaw ba ay gusto mo na talagang iniisip mo na na pag-graduate mo, ayaw mo mamasukan or gusto mo talaga mag-establish na sarili mo negosyo? Sa totoo lang po, ang gusto ko talaga maging reporter. Oh. Yun ang pangarap ko Gusto talaga, mo maging maging news broadcaster? anchor, mag-broadcaster. Kaya po ako nag-take ng Communication Arts sa Letran kasi karamihan ng professor namin, mga practitioners in the field sa Letran. So talaga, kumbaga, madaling Yun ang dream pumasok. mo. Yun talaga yung pangarap ko. Kaya lang, medyo backstory lang din, yung nanay ko kasi may cancer. Okay. So kaya parang sa isip ko noon, parang naku, kailangan kong mag-corporate, no? Kasi medyo, syempre sa industriya ng pag-broadcast, medyo passion rin siya, di ba? Passion project din siya. Although syempre, kumbaga parang yun yung inisip ko kaagad, parang sabi ko, naku, kailangan kong mag-corporate. Kaya nalihis ako. Instead of pumasok ako ng media, pumasok ako ng corporate. So pagkatapos mo, Sir Brian, gumraduate ng college, ano yung unang-unang pinasok mo? Hindi ka muna pumasok sa negosyo? Talagang, ano yung unang trabaho mo na... Ang una kong talagang trabaho ay yung kung saan ako vice president ngayon. Okay. So parang 360 siya. 360 hindi yung kumpanya, pero talagang umikot. Kasi nagsimula akong staff sa Manpower kung saan ako yung vice president ngayon. And then nag-resign ako after 1 year kasi sabi ko kailangan ko ng mas malaking pay. At saka, kumbaga, more experience, more challenge. Stable talaga na Oo, na job. stable talaga. So, kumbaga, ako yung matatawag mo na millennial job hopper. Yes. Talaga siguro every year. Tumagal lang talaga ako kay Sir Manny Okay. sa Villar kasi ang direct boss ko si Miss Camille. Sa mga napagdaanan mo na career yun talaga nagbigay sa'yo ng inspiration mo aside from of course sa parents mo, yung sabi mo nga, yung mga parents mo ay mga negosyante. So, sino talaga yung masasabi mo na nagbigay sa'yo ng naka-inspire sa'yo na malaki para pasukan itong matagumpay na naging career mo? Siguro, number one, siguro my dad. I really Okay. look up to my dad. Kasi yung tatay ko talagang negosyante, kumbaga serial entrepreneur Talagang, Serial. Oo, serial. Talagang hinahanap niya kung saan yung demand, kung ano yung kailangan, pasukin natin, no? Basta kabuhayan. At saka talagang napakabait niya sa tao. Talagang pag nakikita ko kung paano niya hawakan yung mga tao niya, talaga I really look up to him. Kaya ngayon na I had the chance to work with him alongside with my other ventures, masaya ako kasi at least nakakatulong ako ngayon dun sa aming family small, no, na hindi ko naman alam na yung di ba communication arts, hindi ko rin naman alam na mapupunta ako sa mall bilang empleyado, na magkakaroon pala kami ng sarili naming mall at yung experience ko sa pamamasukan bilang empleyado ay magagamit ko sa pagninegosyo. Oo, tama-tama yan. Dahil pag-uusapan natin yung sarili nyong mall at sa tagal mo rin sa corporate world, na-mention mo yung mga malalaking company, puro successful yun. Siyempre, gusto ko rin pag-usapan natin, may mga napagdaanan ka ba doon, ng mga challenges at para mabigyan na rin natin ng tip yung mga kannegosyo natin, mga kasosyo natin, paano mo nalagpasan yun? Baka pwede ka magbigay ng isang challenge maybe during the pandemic.
Okay, during the pandemic, lahat sarado, di ba? I mean, lahat naman tayo hindi natin alam, no? Nakakita kami ng pagkakataon na mag-push in terms of yung company ko na ginawa, yung 360 pandemic yan. Pandemic, Pandemic business yan. yan, pandemic business. Hindi naman namin alam na magkaka-pandemic. Ni-register namin January, may ready na kaming events, biglang shutdown. Cancel yung mga nakabook na events. Nag-pivot kami ng online. Okay. So, during that time, ang mga kumpanya nawalan ng budget. So, syempre... At saka wala na rin nag-event doon dahil wala bawal. nag-event. Bawal, di ba? Nawalan Lalo sila, na nung mga hard lockdown. Totoo yan. Nawalan sila ng budget. So, dahil nawalan sila ng budget, nagkaroon kami ng opportunity pumasok. Kasi sino ba naman kami? We're a fresh company. We're a new company. Kaya lang, dahil wala silang budget, nagkaroon kami ng opportunity na konti pala yung budget, hindi wala. Kaunti yung budget, pasok kami. Tipid. Bid kami. Okay. Sige, pasok kami. Hanggang sa iba't ibang mga kumpanya na yun, nagawaan namin ng events na online. Okay. So, nag-pivot kami kasi hindi nga nila alam paano mag-event online, activation online. So, kumbaga, gumawa kami ng mga broadcast package, editing ng mga iba't ibang online assets. Then, nag-run kami ng shows, nag-partner kami sa ibang gumagawa. Kumbaga, kasi kami more on creatives. Sila kulang ng creatives. Sabi ko, sige, ano tayo, Siyempre, collaborate tayo. ito yung mga natutunan mo rin sa pinagdaanan mo sa mga corporate world. So nagamit mo rin talaga dito sa sarili mong negosyo. Yes. Tsaka passion ko rin talaga siya eh. Gusto ko, tsaka home arts graduate din ako. Diba? Yes, So para sabi ko, okay, ipagsama-samahin na natin yung kumbaga kaalaman, experience, at tsaka yung opportunity nandoon eh. Basta may opportunity, sige, grab natin kahit ano pa. Simulan muna natin. Kasi hindi naman lahat nagsisimula agad na mataas agad yung yung bayad, no? So sabi namin, sige, grab lang kami. Hanggang sa hindi na namin napansin, tuloy-tuloy na, medyo kumalat na sa industriya na, yan sila Brian, value for money. Pag gumawa yan, ang 360 Next, pag gumawa yan, value for money. Doon na kami nagsimula, nung medyo naglo-loosen down na yung pandemic, doon na bumalik na kami sa paggawa ng physical events. So hanggang sa malalaking events na yung nagawa namin, nag-launch kami ng first Philippine Blockchain Week, kami yung gumawa. Okay. So para sabi namin, wow, andito na tayo sa level na to, hanggang sa gumagawa na kami for DTI. Yes. At tapos nag-launch na rin kami nag-organize na rin kami ng isang esports event, na yung kalaban naming esports, naka-studio kami, hindi, mag-ballroom tayo. Tapos Southeast Asia, yung mga players. So, kumbaga parang sabi namin, malalaki na yun na event. Malalaki na yun na event. So, parang kami, coming from online to big events, with all the help of the friends, industry, kumbaga, na-launch namin siya, tsaka nagawa namin siya. So, in the end of the day, talagang in-enjoy lang rin namin yung journey. Kasi nga, yun yung gusto namin gawin. Oo. Baka pwede mo kami mabigyan, Sir Brian, lalong-lalo na dun sa mga unang-unang mga naging event mo. May mga, ano ba yung, kasi minsan may mga client din na feeling siguro ninyo yung naharas kayo or nagka-problema kayo at siyempre gusto natin i-share sa kanila kung paano mo yun lalagpasan. Ano yung mga unang client mo na medyo nagkaroon kayo ng mga problema at paano mo na-resolve yung mga ganun na problema? Siguro in the end of the day, always remember that customer is always right. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan, no? In the end of the day, kinukuha ka ng customer mo because there is a value that they need, no? So, if you satisfy that need, wala naman kayong pag-aawayan. No? In as much as possible, sa simula, no? Give it your all. Kasi, nagpapakilala ka pa lang. So, kumbaga, kami, hindi namin tinitipid yung servisyo na binibigay namin sa kliyente namin. At saka siguro, umuulit na rin sa inyo. Yung Totoo yan. So kasi syempre, dahil wala ka pa naman long list, wala ka pa namang choice, di ba, na mamili ng kliyente. So ay, baguhan ka sa baguhan ka market. Sa ganitong pagkakataon, kailangan ibibigay mo yung best mo talaga. Na yung best na yun, magiging standard mo. Kasi in the end of the day, pag binigay mo yung value na hinihingi ng customer, plus sinamahan mo pa ng extra effort, talagang may tinatawag tayong word of mouth marketing eh. Kumakalat yan totoo sa yan. industry. Diyan kami lumago. Kasi syempre, napag-uusapan na ito, napakagaang trabaho, magaling, kumaga binibigay more than the value that they need, may binibigay na extra effort. Kumbaga doon kami nag-stepstone talaga. And palaging nasa isip namin yan, na ito yung contract natin, pero ito ibibigay ko sa'yo.
So, ibinibigay nyo na mahigit pa sa inaasahan ng mga client ninyo. Yes, dyan po talaga, yan po talaga. At saka yung, kumaga, from there, talagang nagkakaroon ng word of mouth marketing in terms of referrals. And then, syempre, kapag ka nasa event ka, pumupunta ka, nagne-network talaga ako, puma-attend ako ng mga events. Hindi pwedeng, sa simula, nagvo-volunteer muna kami, kumbaga, magsusponsor kami or magvo-volunteer kami sa event para makapasok kami dun sa event hanggang sa, kumbaga, makikilala mo na yung mga tao sa industriya. Ano ba yung masasabi mo, Sir Brian, na natutunan mo sa corporate world, lalo na yung itong mga pinasok mo na mga kumpanya ay talagang puro successful, malalaki, So, na nagamit mo talaga dito sa sarili mong negosyo? number one, standards tsaka ethics, no? Kumbaga yung discipline na binibigay ng corporate world. Kasi pag ikaw na yung nagsariling negosyo, wala ka ng boss, ikaw na yung boss Oo, ikaw na nagpapatakbo. Totoo yan. Kaya lang, kung wala ka yung disiplina at yung attitude at syempre yung systems in place na meron yung mga established companies, hindi lalago yung negosyo mo. So, kumbaga yan yung mga major learnings, no? Yung pag-set ng standards, yung disiplina ng pagpasok ng oras ng trabaho, na-adapt natin yan pagdating sa corporate world. And of course, yung mga best practices nila. Yun. Ano yung magagandang ginagawa nila sa kumpanya na maaari mong i-apply sa sarili mong negosyo pagdating ng araw? Dito sa napaka-successful na pagpapatakbo ninyo ng 316 Next Creative Solution, ano ba yung sa tingin mo na inspiration ninyo sa likod nitong kumpanya na ito? Ito pong 360 Next talagang gusto lang talaga namin. Kahit nung estudyante po ako sa Letran, talagang nag-organize ako ng events, nag-host ako, pangarap ko nga maging reporter. Di ba? Kumbaga yung frustration ko na hindi ko nagawa, gawin na lang nating magagandang events, gawin na lang natin magagandang activations. So, kumbaga, yun yung naging inspiration namin na kumbaga, we deliver yung value tsaka yung happiness na we fulfill na, ang ganda ng event. Kumbaga, yung audience, yung participants natin talagang nag-enjoy doon sa event. Talagang, yun yung naging inspiration namin and focus. Of course, monetary, I mean, that would be secondary, pero primarily talaga yung fulfillment and satisfaction. Gaano kahalaga sa iyo, Sir Brian, yung feedback naman ng mga client, yung mga tao na and of course yung mga business partner niyo? Of course, very important. Very important. Lalo na ngayon in the world of data and talagang customer feedback. Talagang customer is king, no? Talagang we have to listen to feedback kasi kapag hindi natin pinakinggan yung feedback, no? At hindi natin inayos, hindi na sila uulit. So sumusunod din kayo doon sa mga customer feedback? Yes, definitely. Very important. We have to adjust and do a work around. Dito naman, Sir Brian, sa Sol Manpower Services, paano ba napapanatili ninyo na napakatatag at maasahan itong kumpanya na company nyo sa loob ng 25 years? Oo, magte-25 years kami this December. So, yan yung pinaghahandaan namin. Yung Sol Manpower naman, nung pumasok kami, pandemic din ako pumasok, no? Sabay ito nung so, pag-establish talagang marami kayong business. Ano naman siya? Kumbaga parang ito more of an independent corporate director ako. Kasi, di ba, I remember, siya yung first job ko. Okay. So, tinawagan nila ako ulit, can you please come back and be part of the company again? So, simultaneously, sabi ko kaya lang arrangement ko, medyo dahil may negosyo nga. So Vice President ka rito? Oo, naging Vice President ako dito. So how we handle it talaga, number one, going back, principle talaga namin yan, customer feedback at saka yung value that you give to the customer. So, syempre, may halong SEO na rin yan at saka website. Maayos yung website namin and then yung customer service inquiries talagang na-address namin. And then when we meet, we try to exceed expectations pa rin pagdating sa pag-deliver at pag-hire ng mga tao para doon sa mga kumpanya, ay mga kliyente namin. And then, kumbaga, aside from SEO, may word of mouth din yan. Na kumbaga, itong HR na to, ay magandang agency yan. Sasabihin din niya sa kapwa niya HR, no? And then we improve by improving our systems in place. Ngayon magdadagdag pa kami ng mga technological advancements in terms of HRIS, in terms of automating our billing. So and at the same time, talagang ine-equip namin yung mga tao namin
na dinideploy namin on field and yung office para ma-provide yung quality service that we offer. Kasi local manpower kami. Yes, oo. Pag-usapan din natin na Sir Brian, yung serbisyo ng SMSI at paano ito nakakatulong sa kumpanya ng mga manpower needs. Pero magbo-break muna tayo at mga kanegosyo, mga kasosyo, wag po kayo alis. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Mga kasosyo, mga kanegosyo, nandito pa rin po tayo sa Kabuhayan at Negosyo. Ngayon, kanina, Sir Brian, sinabi ko kung pwede natin pag-usapan din yung pangunahin na serbisyo ng SMSI. Baka pwede mong ipaliwanag itong kumpanya nyo sa manpower needs naman. Yan. Ang Sol Manpower Services, for 25 years in the industry, Okay. we provide quality manpower to our clients. No? So, for example, ikaw ay, kumaga parang ang focus ng negosyo mo ay IT. Pero kailangan mo ng mga drivers para ipag-drive yung iyong mga technicians. No? Diyan kami papasok. Okay. So, kumbaga, provide namin yung driver and then there are some instances, driver with a car. So, may ganyan na kaming serbisyo. Isa yan sa mga innovation na inintroduce ko as the VP of Manpower. And then yung iba naman, kumbaga may mga factories, syempre ang focus sila pag-produce ng produkto. So, ipro-provide naman namin, kami yung magre-recruit and mag-hire and magme-maintain ng mga tao para ma-deploy sa kanilang mga factories. So, aside from that, janitorial services. So, syempre, ang primary naman ng kliyente namin is ma-establish yung building. Kumbaga, ma-maintain yung building. Hindi naman niya primary focus na maglinis. So, doon kami papasok. So, anything that is secondary, pero kailangan ng mga kumpanya, we can provide as a manpower service. So, ina-outsource sa inyo ito, Yes. Sir Brian. So, paano mo naman nagamit dito yung marketing background mo para dito sa negosyo na to? Okay, ang marketing, ang normally naiisip natin pag marketing, promotion lang. Pero nakakalimutan natin, there's 4 P's of marketing. Di ba? Nandiyan yung product. Product ang una. Product ang una. Oh. Product ang una. So, yung marketing, kumbaga, yung customer service, customer excellence, na ipasok ko dyan pagdating sa pag-improve ng service ng kumpanya, aside from promotion. 'Di ba? So ang 4 P's, product, place, promotion, 'di ba? So kumbaga na-evolve natin 'yan, simulan natin sa magandang produkto, magandang serbisyo. So, paano mo nagawa pagsabayin at paano mo na connect itong negosyo nyo sa 360 Next at napalawak nyo sa serbisyo naman ng SMSI? Paano mo ito nagawa, Sir Brian? Napakaganda itong ginawa mong, naging complementary siya, no? Yes. Actually, ito yung nakipapansin mo rin sa mga business tycoons talaga. Pag titignan mo, no, ito yung tinatawag nating business ecosystem. Kapag ang isang negosyo, kapag meron kang nakikitang need na pwedeng punuan ng isa pang negosyo at magtutulungan yung mga negosyo na yun all together, yan yung tinatawag nating business ecosystem. Sa amin, si 360, siya yung gumagawa ng mga creatives, graphics, visuals, nitong manpower namin. Ito yung pinaka-creative industry, ano? Yes. Kumbaga, siya yung, yun yung shared service amongst our other companies. Kasi may, although on the side, hindi ko naman hinahandle, yung grupo ng manpower namin, we also have security agency, we also have a boutique resort. So, kumbaga, yung creative agency, siya yung nag-a-anchor para gawaan ng creatives. Especially ngayon, in the age of digital age na tayo ngayon. So, kumbaga, importante ang creatives, ang narrative, ang kwento. 'Di ba? Kailangan may videos, may reels, may website. So, kumbaga, doon namin nagagamit yung aming creative agency sa pagpapalago ng iba pang negosyo. Baka pwede mo kaming bigyan din ng background o kwento dito sa vision at mission ng Is and Why, no? Central Realty. Kasi
ikaw rin yata, isa ka sa ano nito, nagpapatakbo Ito nito. po, labas to dito sa grupo ng Manpower. Okay. Kasi yung Manpower po, sa tita ko yan. Okay. Yung mall naman, yung SNY Central Realty. Ito ba yung 888 Square Mall? Dalawa lang po, 88 Square Mall. Okay, at saka Ayan. yung, ano yun, Fohong Commercial? Yung Fuhong po ay yun po yung building ng for our logistics and storage. Okay. Pero mas nakatutok po tayo ngayon sa 88 Square Mall. Yung 88 Community Square mall ito, no? Yes, it's a community mall in Parañaque. It's a 20,000 square meter Wow. mall located in Quirino Avenue, Ano yan, Parañaque. family-owned din ito? Ito po ay family-owned. Dun sa tatay ko nga, nasabi ko nga, hindi ko naman inakala na dahil nagtrabaho ako sa mall ng siguro mga 5 taon doon sa So, 10-year nagamit mo journey. talaga yung experience mo Nagamit rin. natin yung experience, yung connections, yung network. Siyempre, kumbaga, in the end of the day, gagamitan mo pa rin ng marketing and at the same time, talagang ibibigay mo rin yung value pagdating sa pagpapalis ng space, no? So, currently, medyo dumadami naman na yung mga tenants natin dyan. May Pure Gold, may McDonald's, may nagtayo rin kami ng sarili naming butika. Wow. So ito yung bago naming venture So, naman. sarili mo rin Oo. business ito. Oo, may partners ako, no. So kumbaga ito yung nag-franchise kami ng isang brand ng butika, no, para sa community, to serve the community. Kasi kung titignan mo as the business development of the mall also, kailangan kompleto yung offerings mo sa community, eh. Oo. Kasi highly dense yung population, maraming estudyante. So ngayon, ang direction mo, hahanapan mo siya ng tenant that will complement the market. So medyo mapapansin mo, medyo sanga-sanga na siya, no? Yung Manpower naman provides the janitors of the mall. So kung i-connect mo siya, ang hindi ko lang kinuha yung... Talagang interconnected Oo, lahat. business ecosystem nga eh. Yan yung, kumbaga yan ang principle ko. Kung meron kang negosyo na strength mo naman, gusto mo naman, at pwedeng may partners ka, pwedeng i-complement mo. Ano ba yung pinagmamalaki mo dito sa 888 Square Mall bilang isang community lifestyle hub? Ayan, syempre number 1 dun sa Quirino Avenue, kami lang naman yung mall. And then at the same time, kumbaga we are providing opportunities and kumbaga yung mga offerings din namin, yung pangangailangan ng community. So, kumbaga, hindi mo naman may imagine in that area, magkakaroon bigla ng 24/7 na McDonald's, may gym, may office spaces. So, kumbaga, nabuhay yung area dahil dito sa 88 Square Mall. Okay. So, paano ba nababalansi mo yung oras mo at responsibilidad mo sa... Kasi sa dami ng sanga-sanga na, nanganganak yung mga negosyo mo. So, paano mo nababalansi talaga yung oras mo, Sir Brian? Ang importante talaga, ang negosyo talagang may mga katuwang ka dyan. Kumbaga, you train your people, you train your team to handle the business, di ba? So, kasi ako, ang focus ko, sales strategy and business development. So, kumbaga, dahil nga meron yung sa Manpower namin, meron kami very, very reliable na mga operations head, in-empower ko yung mga supervisors, tinitrain ko yan, and then, nagpa-function siya on its own. Same with the mall. Same with the events. 'Di ba? So, ang ano lang kasi niyan, bilang negosyante tayo, medyo pagka nandun ka na sa phase na may mga empleyado ka na, kailangan i-train mo sila and kailangan gumalaw yung negosyo mo. Gumalaw yung negosyo on their own with your trained and well-equipped team. And you also trust them. Kumbaga papasok ka na lang dyan to give strategy, to give some directions, and kung may kailangan i-push sa kliyente, dyan ka papasok. Pero dapat yung day-to-day operations ng mga kumpanya ay functioning by themselves. Ano so ba kaya nababalanse yung oras. Ano ba yung mga pwede natin ibigay na tip, Sir Brian, sa pagpili ng negosyo? At ano ba sa tingin mo, ano yung mga batayan na ito ay papasukin ko to, ito pasukan nyo ito? So, yung mga, ano ba yung mga pwede mong ibigay na tip sa mga aspiring entrepreneurs? Okay, ako palagi ko to dahil I'm also a Go Negosyo certified mentor. Palagi ko to sinasabi, no? Palagi pagka may umuupo sa 3M1 Wins, ano po ba yung kailangan kong gawin para magsimula? Number 1, gusto kong malaman ano yung skill mo. 'Di ba?
Kasi kahit na sabihin ko, number 2 kasi is do what you love. Diba? Number 2 lang siya. Number 1 yung skill. Kasi minsan, kung wala ka namang skill, hindi mo siya strength, wala kang alam dyan, tapos papasukin mo siya, medyo mahirap. Although naaaral, dahil nga love mo siya, yun yung number 2 criteria, medyo mahihirapan ka din. So, yun yung number 2, no? So, skill, do what you love. Number 3, resources. Ano yung existing resources mo? Pag sinabi kong resources, hindi lang pera. Network, connection, possible customers. 'Di ba? And assets. Yan ang resource. So, kung titignan mo yan, kung may skill ka, gusto mo yan, at meron kang resource, yan yung magandang pasukin na negosyo. So, ano yung mga halimbawa niyan? For example, itong pagpasok namin sa pharmacy. Brian, marketing ka. Bakit ka naman pumasok ng pharmacy? Wala kang skill. Yung ate ko, pharmacist. Okay. Hindi ginagamit. Okay. So, sabi namin, ako naman yung sales. Oo. Tapos may resource tayo, may mall naman tayo. Correct. So, sabi ko, develop natin, gawin na natin. So, ako na bahala sa sales, ikaw na bahala sa pharmacy, may ibang partners, may pinsan ko, magaling sa operations. So, sabi ko, nagtoka-toka kami. And then, yung resource, yung investment, pull in. So, kumbaga, doon namin nasimulan yung project. Okay. No? Ngayon, yung 360 naman, walang resource yun. Meron lang ako doon skill at saka I love doing it. So, papasok yan eh. Papasok yan. And may resource, pero in terms of network, connections naman ang ginamit ko. Kumbaga, una nag-offer muna ako free sponsor hanggang sa nakilala na, ay, okay, magaling silang team. Pwede na natin silang bayaran. Kumbaga, nag-pro bono ka muna. So, kumbaga, yun yung resource naman na ginamit ko. So, ganun din yung tip ko sa mga aspiring entrepreneurs. Kailangan yung tignan ano yung kakayahan mo, ano yung gusto mong gawin. Kasi pagka gusto mong gawin, hindi ka mababurn out dyan eh. Diba? Number 3 is, ano yung resources mo? Time, money, connections. Okay. Tama-tama yan. Very interesting itong pinag-usapan natin. Pero mag-break muna tayo at wag po kayo alis, mga kanegosyo, mga kasosyo. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Nandito pa rin po kami ni Sir Brian sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, Sir Brian, napakaganda yung mga kwento ninyo sa mga binigay nyo ng mga tips. Sa tingin mo, ano ba yung sikreto talaga? Or hindi na siguro sikreto yung mga matagumpay na partnership sa negosyo na pwede mo rin ibigay doon sa mga aspiring entrepreneurs na nanonood sa atin? Ako talaga, sinabi ko naman na yung skill, tips and all, no? Continued learning is very important then in terms of equipping yourself, no? Lalo na sa makabagong panahon. So that you'll be able to deliver what is expected of you and what is expected of you, of your partners. Kasi ang successful partnerships talaga, nangyayari yan kapag nagagampanan ng bawat isa yung role nila. And talaga, kumbaga, iisipin mo, you're doing your best. Talagang you're exhausting all possible options to deliver what you're supposed to deliver if you have a role in the partnership. Kung wala ka namang partner at solo ka, syempre, talagang kailangan kumayod ka talaga. Kasi unlike employment na may aasahan kang kinsenas katapusan, ang negosyo talaga, wala kang aasahan. Ikaw lang yan. Tapos, andyan pa yung tax, andyan pa yung, kumbaga talagang gagawin mo ng paraan. But at the core of it, kailangan palagi mong isipin yung value na binibigay mo sa customer. Kasi kaya naman nila kukunin yung service mo o your product mo kasi may value kang binibigay sa kanila. So, kailangan mo lang i-make sure na di-deliver mo yun at meron kang value-added service. So, kumbaga may konting extra palagi para ikaw yung magiging preferred supplier, ikaw yung magiging preferred na pagbibigay ng serbisyo o produkto na kailangan nila. Ikaw ang ikatlong pinakabatang naging presidente ng Philippine Marketing Association. Ano ba ang pakiramdam na namumuno ka sa isang organisasyon na kilala sa buong bansa? Ayan, malaking pressure. Ako trinay ko lang naman po eh. Parang sabi ko, subukan kong tumakbo, naglatag lang ako ng plataforma, ito yung vision ko. This was
2023 2023. Oo, so hindi na ako yung Pangulo hindi ka na ngayon. Oo. Okay. But ayun, natapos ko naman yung termino ko ng matiwasay. Nagawa ko naman lahat ng mga flagship projects ng Philippine Marketing Association. Isa na dyan yung Agora Awards, no? Talagang National Marketing Conference. And then yung mga malalaking conference para rin sa youth, yung Strategic Marketing Conference, no? So, kumbaga talagang it's fulfilling. And at the same time, mataas yung pressure. Pero just how I do business, I just enjoyed the journey. I gave my 100%. So during my term, talaga, yun lang, medyo napapayan ng konti yung negosyo ko when I was the president kasi tinuring ko siyang negosyo eh. Tinuring ko siyang non-profit. Tinutukan ko talaga siya. So kumbaga talagang halos araw-araw nasa ibang panig ako ng bansa. Wow. No, to give talks. Umiikot ka talaga. Umiikot talaga ako and to really, help deliver the best practices in marketing, invite fellow marketers to share, network, and kumbaga, dineliver ko talaga bilang Pangulo yung aking role. So it was fulfilling, malaki yung pressure, pero masaya ako na natapos ko So, siya. bilang certified professional marketer naman sa Asia, no? Yes po. Ano ba ang halaga itong certification na to sa career mo, Sir Brian? Di ba sabi ko kanina, yung continued learning, napakahalaga niyan. Ano? Ngayon, actually, nag-aaral pa ako ng Masters in Entrepreneurship sa Asian Institute of Management. Itong certification ng or CPM Asia, kung tawagin, is next level siya. Nagsimula yan CPM Philippines. Philippine Marketing Association din ang nagbibigay ng exam niyan. No? Napakahalaga kasi of course, makikita ng mga tao that you're a certified professional marketer. Kumbaga, it builds credibility, it builds trust. And at the same time, ikaw, kumbaga, meron kang palaging gabay na, may kailangan mag-perform ako ng maganda. Kasi isa responsibility eh. Dahil mataas ang expectation ng tao sa'yo when you are a certified professional marketer. Correct. So, ngayon, Asia pa, di ba? So, medyo kailangan level up ka rin palagi and updated ka sa nangyayari sa mundo. So, that's really just part of building credibility, trust, as part of personal branding na rin. And at the same time, kumbaga, pagpapalago ng sarili para updated. Alam mo, napaka-importante rin, Sir Brian, yung membership, yung networking. Member ka ng mga reputable business association, katulad ng member ka rin ng BNI, Rotary. Paano ito nakakatulong sa iyo bilang naging bahagi ka dito sa mga ganitong organization na nagagamit mo rin sa network mo sa pagninegosyo, Sir Brian? So yung Business Networking International or BNI, I'm a part of BNI Galyon. Yes. Ito yung talaga sa sentro ng Manila, no, Manila West kung tawagin. Ano siya intentional referral yung system. And then kumbaga nakakakilala ka ng mga fellow entrepreneurs and you'll be able to offer your service and you're also, may tinatawag kasi tayong giver's gain. So kumbaga pag nagbigay ka, it will come back to you one way or another. Probably hindi yung binigyan mo pero yung ibang mga tao sa labas, no? So napakahalaga kasi you'll be able to communicate. You're always consistent out. You are visible to the people. So the first thing that comes to their mind when they need a product or service is you. So kaya kailangan member ka ng mga various organization that could be your potential customers, could be your potential partners. Napaka-importante yan. Yes. Sa panahon ngayon, nabanggit mo rin kanina yung digital marketing at ngayon yung artificial intelligence. Paano mo nakikita ang pagbabago ng industriya ng marketing dito sa digital marketing at saka artificial intelligence? Actually, ngayon bumilis. Bumilis lahat. Kasi dati kung magsusulat ka or gagawa ka ng idea, ang tagal, no? Para makapagsulat. Ngayon, mag-generate ka lang ng prompt sa AI, medyo mabibigyan ka niya na ng idea. Pero syempre, base pa rin yun sa pag-correct mo and all. So, bumilis ang paggawa ng mga mock-ups, ang mga storyboards, ng mga content plan, pagdating sa social media. So, kumbaga, natulungan tayo ng teknolohiya. At mas lalo siyang bibilis, no? Dahil mas nagmamature yung technology. And tayo, bilang consumers or bilang tao, bilang professionals and negosyante, kailangan up-to-date tayo.
Kasi hindi naman ma-obsolete ang tao. Ma-obsolete ang taong hindi marunong mag-AI. Yan ang labanan, no? Kasi I mean, we've been through this. Nasa na po yung mga kartero, nag-evolve. Naging Grab, Food Panda, di ba? Naging ano sila, di ba? Pero yung mga nawala, yung stenographer, di ba? Kasi na rin, hindi na rin ChatGPT, di ba? And all. Tapos, kumbaga, ikaw, as a person, equip mo yung sarili mo pagdating sa mga changes in technology so that you stay relevant, no? And pagdating sa digital marketing, mas gumaganda yung produkto, mas bumibilis kasi nga instead of focusing on coming up with the main idea, kumbaga medyo natutulungan ka na. In the end of the day, AI is just a tool. Ikaw pa rin ang mag-execute niyan. And even in US, I think there is a rule na bawal kang mag-produce ng bawal mong ilabas yung final product mo na gawa ng AI. Pwede mo lang siyang gawin as a mock-up. So, kuwari, gumawa ng kanta, mock-up lang siya. O gumawa nung poster, mock-up lang. Pero i-revise mo pa rin siya as an editor. No? So, at saka hindi naman din siya, iba pa rin yung creativity and iba pa rin yung, kumaga, personal touch pagdating sa mga ganyang bagay. Kumaga, gamitin mo lang siya as a tool. Ikaw ba, mayroon ka pang naiisip na itatayo na negosyo, Sir Brian? Pahinga muna. Pahinga muna. Pahinga muna kasi marami akong ginagawa ngayon. So, kailangan muna ma-fill up yung mall. Yung pharmacy namin, we will be expanding. We're looking at 8 branches next year. Okay. Kasi economies of scale eh. Lalo na pag retail, maliit lang naman ang tubo niyan. Ano? And then yung manpower namin, I aim to grow it. Yung aming headcount. So for now, I would focus on what I currently have and grow it, no? So yun. Mayroon ka bang advice na pwede ibigay sa mga aspiring entrepreneur, lalo na yung mga kabataan na gusto rin nilang pasukan ang pagninegosyo, gusto kanilang gayahin? Baka may parting words ka para sa kanila, Sir Brian. Ayan. For those who would like to become an entrepreneur, ang number one na payo ko talaga is pumasok muna sa corporate. Learn everything, the best practices, the discipline, and possible gain your first network and connections in work. And then figure it out. In the duration of your employment, siguro 10 years, 5 years, diba? Then you'll be able to find out kung ano yung para sa'yo. Diba? Doon naman sa talagang, kumbaga, gifted, blessed, and talagang passionate about it, and you have the resources, you have nothing to lose, then look for ano yung problem that you are going to solve. Yan yung pinakamahalaga. Ano yung value na ibibigay mo? And if you are able to solve that problem, that would be a very good business. That would be a blue ocean business. Lalo na kung walang nagsosolve ng problema na yan. Look around and be observant and then start answering that problem as a business. Maraming salamat sa iyo, Thank you po. Thank you, sir. Brian, Thank you, sir. sa pagbabahagi mo ng kwento, inspirasyon sa amin at of course sa mga taga-panood natin, mga kasosyo natin, kanegosyo. Tunay na nakaka-inspire ang iyong tagumpay bilang isang batang negosyante na patuloy na nagbibigay pag-asa at motibasyon sa mga Pilipinong nagnanais magtagumpay sa larangan ng negosyo at kabuhayan. Sa ating pong mga tagapanood, naway nahikayat kayo sa mga kwento ni Sir Brian na pagsimulan ang inyong sariling pangarap sa negosyo man o sariling pag-develop ng ating mga sarili. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin suportahan ang mga lokal na negosyo at kabuhayan. Para po sa mga hindi nakapanood ng mga nakaraang episodes natin, maaari niyo pong balikan ang ating YouTube channel, Gani Makatuman, at Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe at i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at updates. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po.